Mga tambak na basura sa isang ilog sa boundary ng Muntinlupa at San Pedro, Laguna. Yan po ang reklamong ating ngayong susolusyonan. At unang-una sa solusyon, narito ang live report ni Lala Roque. Lala. Tama, Rhea, ating susolusyon ngayon at tutugunan ang problema ng ating mga kababayan na talaga naman nagbigay sa atin ng impormasyon dahil sa sobrang perwisyo na nadudulot nitong dami ng basura at baho na naidudulot dito sa may ilog. Narito tayo ngayon, Rhea, mismo sa lugar. Ito yung Barangay Tunasan sa Muntinlupa, pero ito'y boundary rin ng Barangay Cuyab sa Laguna. Inyo nakikita ngayon talaga, Rhea, no? Sobrang dami ng basura, tambak, at dito narito tayo ngayon talagang amoy na amoy natin itong baho ng lugar na ito. At dito katabing-katabi lang, napakaraming mga residente at kabahayan na talagang naaapektuhan ng tindi ng dumi ng basura rito. Kaya bilang bahagi ng ating solusyon ay sasamahan natin sila na maglinis dito sa lugar na ito. Alam mo, Rhea, nalaman natin itong problema ito dahil sa youth scooper at sa report na rin nitong si Dave Abanyo. At pakinggan po natin ang kanyang naging sumbong sa atin. Well, as you can see, yung baha na dulo na nanggaling sa dito sa basura na ito, kung makikita niyo. It's been 3 months na kasi nandito yung baha, yung basura na yan, and marami nang apektado, hindi lang yung malapit dito. Yung buong area kasi nagiging apekto dahil na rin din sa tubig, diretso yan sa Laguna de Bay. Ayan, Rhea, at ito nga, narito tayo ngayon, maaga pa ay naglilinis na ang lokal na pamahalaan dito. Katabi natin ngayon, nagtutulungan po rito sa paglilinis si Kapitan Walter Arcila ng Barangay Tunasan, Muntinlupa, at si Mr. Antonio Almeida, OIC naman ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Naku, magandang umaga po, sir, pero hindi ho maganda ang umaga na sumalubong sa atin. Bakit ho ganon? Sabi ho ng ating youth scooper, 3 buwan na ho na ganitong perwisyo. Ba't hindi natin malinis, Kapitan? Actually, lagi naman namin nililinis siya, no? Kaso talagang itong lugar kasi natin na to, may trash trap dito. Na every week siguro may clean up drive kaming ginagawa dito. At actually, yung basura nga nanggagaling dun sa taas. Hindi nga namin malaman kung saan nagmumula Oo. So araw-araw ho talagang merong pupunta ditong basura kahit hindi araw-araw kasi naagos yung tubig. At pag agos ng tubig, kasama na rin yung basura. Okay. Sir Antonio, anong ginagawa niyo? Wala naman problema sa pakikipagtulungan niyo kila Kapitan? Correct, siguro yung pinaka-main solution dito ay manawagan doon sa lahat na kung pwede talagang pangalagaan ng ilog. Actually, nag-seminar kami ng mga barangay tanod sa lahat ng barangay na nasasakop nitong river para talagang manghuli na nung nagtatapon ng basura sa ilog. So magandang pagkakataon din na malaman nila kung ano nangyayari dito downstream. Kasi lahat ng basura from upstream, papunta rito, ito yung lowest part. So talagang dito naiipon ng basura. Pero talagang maganda rin siguro, pasalamatan natin yung youth scooper nyo na para malaman ng tao kung ano nangyayari dito sa baba at kaya nagkakaroon ng baha doon. Curious lang po ako, gano'ng kadaming basura ho ang inyong nakokolekta araw-araw? Ilang truck ho kaya ito? Dito naka3 truck na kami bago pa kayo dumating. Pero ngayon may nakaabang kaming 2 dump truck dito para hakutin pa to. So ito ay tingin ko maraming mga 6 hanggang 7 trucks. Maraming salamat po si Mr. Antonio Almeida po o Almeida ang OIC po ng MENRO at si Kapitan Walter Arcila ng Barangay Tunasan dito naman ho sa Muntinlupa. Kaya yung mapapansin Rhea, hindi lang ho talaga problema nitong barangay ho na to, kundi yung mga kababayan na rin natin na hanggang as far as Cavite po ito, talagang pumupunta po dito ang kanilang basura. Sana po ay kumbaga tulungan at yung panawagan na rin natin na maging responsable po sa pagtatapon ng mga basura para hindi naman po maapektuhan ang dami po ng ating mga kababayan na narito ngayon sa area na to. At yan muna ang latest mula rito, Rhea. Maraming salamat, Lala Roque. Hangad po namin di lamang maging una sa balita, kundi pati maging una sa solusyon. Kung may problema kayo sa komunidad na nais yung bigyan ng solusyon, maaari po kayong mag-email sa Unang Hirit o di kaya mag-post sa aming Facebook page.